Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi Domingo Duaso, Lodi Juanito Jr. Velo Chase, Lodi Rene Petilo, Lodi Anisa Dico, Lodi Norberto Jr. Mangmang, Lodi Angie Gano, Lodi Ronel Soriao, Lodi Peter Degos, Lodi Carlo Racho Tamondong ng Saudi, Lodi Wayne Mondreno. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-64 na kabanata, sa pagpapatuloy. Nakaupo ang ating bida sa ibabaw ng bundok, tahimik at nakakros ang mga paa. Sa ibaba ay ang malawak na tanawin, mga damuhan at kabundukang tila walang katapusan, ngunit nananatili siyang kalmado, parang hiwalay sa ingay at kaguluhan ng mundo. Mariin siyang nakapikit habang nakababa ang mga kamay sa kanyang dalawang nakakros na paa, malalim ang pagmimeditate. Ang kanyang paghinga ay mabagal at pantay, halos hindi marinig sa gitna ng marahang ihip ng hangin sa tuktok ng bundok. At sa loob ng kanyang isipan, makikita siyang tahimik na nakatayo sa isang malawak at walang hanggan na espasyo. Walang bundok, walang langit, tanging isang itim na kawalan na tila walang simula at walang katapusan. Biglang bumukas ang kanyang mga mata sa loob ng kanyang isipan. At sa loob ng kanyang isipan, unti-unting nabuo sa kanyang unahan ang isang anyo, ang dating kalaban na minsan na niyang hinarap at tinalo noong siya pa ang alliance leader. Sa malawak na kawalan ng kanyang kamalayan, lumitaw ang figura ng Bloodhaven Divine Cult Leader, matayog ang tindig at puno ng mabigat na presensya. Habang kumakalat ang maitim na enerhiya ng Bloodhaven Divine Cult Leader sa paligid, nanatiling nakatingin ng seryoso ang ating bida sa kanyang harapan. Naglabas siya ng kanyang enerhiya at sinabi sa isip na ito ang pinakamalakas na taong nakaharap ko. Dagdag pa niya habang naghanda siya na haharapin ko siya gamit ang Immortal Crane Secret Art. At pagkatapos, sa isang iglap na halos hindi masundan ng paningin, mabilis siyang nawala sa kanyang kinatatayuan. Walang iniwang bakas ng hakbang o tunog ng paggalaw, tanging alikabok na lamang ang marahang umikot sa hangin, tila sumasayaw sa gitna ng madilim na espasyo ng kanyang isipan. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harapan ng Bloodhaven Divine Cult Leader, walang tunog, walang babala, parang mismong espasyo ang bumigay upang bigyang daan ang kanyang pagdating. Ang maitim na enerhiya sa paligid ng Cult Leader ay bahagyang umalon, tila nagulat sa biglaang paglapit. Ngunit ang ating bida ay nanatiling kalmado, ang mga matay matalim at tuwid na nakatutok sa kalaban. Agad siyang dinakma ng kamay ng Bloodhaven Divine Cult Leader, ang galaw ay mabilis at puno ng bigat ng maitim na enerhiya. Ang hangin sa pagitan nila ay tila napunit sa lakas ng pag-abot, at ang anino sa paligid ay biglang kumapal, parang sinusubukang lunukin ang mismong presensya ng ating bida. At sa sandaling halos sumayad ang kamay ng Bloodhaven Divine Cult Leader sa kanya. Biglang sumabog ang puting enerhiya ng ating bida. May naiinis na mukha ang ating bida, ang mga kilay ay bahagyang nagkunot at ang mga labi nakangiwi sa galit at determinasyon. Sa kanyang mga mata ay malinaw ang matinding pokus, habang mabilis siyang sumusugod patungo sa Bloodhaven Divine Cult Leader. At itinikom niya ng mahigpit ang kanyang kamao, ang mga daliri ay nagkakabit ng matatag at ang bisig ay naninikip sa bawat kalamnan, handang maglabas ng isang malakas na suntok. At mula sa unahan, makikita ang kanyang kalaban, ang Bloodhaven Divine Cult Leader, na biglang natabunan ng sumasabog na enerhiya ng ating bida. At biglang sumabog ang isang malakas na usok sa paligid, ang puting enerhiya ng ating bida at ang maitim na aura ng Bloodhaven Divine Cult Leader ay naghalo sa iisang malapot na ulap. Ang usok ay kumalat sa silid at pumuno sa espasyo. Makikita ang mukha ng ating bida na duguan, ang dugo ay bahagyang tumutulo mula sa ulo, ngunit nakangiwi pa rin ang kanyang bibig, isang kakaibang halo ng sakit. Galit, muli na namang umatake ang kalaban sa kanya, ang Bloodhaven Divine Cult Leader, at nakabuka ang palad, handang isagawa ang isang malakas at mabilis na galaw. Naiwasan ng ating bida ang atake ng kalaban sa pamamagitan ng mabilis na pagtalon sa ere. Ang katawan niya ay naglakbay sa hangin ng maayos at kontrolado, habang ang malakas na hampas ng palad ng Bloodhaven Divine Cult Leader ay tumama sa lupa. Sa impact ng galaw, naglabas ito ng matinding puwersa na nagdulot ng pag-uga sa paligid at naglikha ng makapal na usok, halos bamalat sa buong espasyo habang nasa ere.
Gumawa naman ang ating bida ng malakas na pagsipa patungo sa kalaban. Ang kanyang binti ay mabilis na umikot at tumama sa katawan ng Bloodhaven Divine Cult Leader, dala ang buong puwersa ng kanyang galaw at enerhiya. Ngunit tila hindi tumalab ang malakas na pagsipa ng ating bida sa Bloodhaven Divine Cult Leader. Ang kanyang katawan ay nanatiling matatag, at makikita ang mga mata ng kalaban na lumiliwanag ng maliwanag. At isang malakas na atake ang pinakawalan ng Bloodhaven Divine Cult Leader patungo sa ating bida. Ang puwersa ng galaw ay napakalakas na ramdam sa buong paligid, ang hangin ay naguga, ang alikabok at usok ay umiikot, at ang maitim na enerhiya ng kalaban ay kumikislap sa bawat galaw, halos sumalungat sa puting liwanag ng ating bida. Makikita ang ating bida na nakahandusay sa lupa, walang malay. Mula sa tunay niyang anyo sa labas. Makikita ang mukha ng ating bida na napangiwi. Muli niyang inulit, pumasok muli sa espasyo ng kanyang isip na makikita siyang nakatayo. At tumingin siya ng mariin dito. Mula sa kanyang gilid nakatayo ang Bloodhaven Divine Cult Leader habang nakatingin siya dito. At ilang sandali pa ay mabilis siyang nawala sa kanyang pwesto at ang bakas lang ng alikabok ang naiwan. Umatake siya dito na dumaan lang sa gilid ng ulo ng Bloodhaven Divine Cult Leader. Kasabay nito bumawi ng atake ito sa kanya at agad na nawasak ang kalahati ng kanyang katawan. Na makikita ang gulat niya sa mukha. Ang kanyang mata ay makikita na tumigas habang ang ulo niya ay puno ng dugo. Mula sa labas na pangiwi siya ng bibig habang pinagpapawisan na sinabi niya sa isip na sa kasalukuyang Immortal Crane Secret Art, hindi ko siya kayang harapin. Kung makakamit ko ang ganap na karunungan, mapapatay ko na kaya siya. Muli na naman niyang inulit na nakatingin dito habang sinabi pa sa kanyang isip. Na wala pa rin akong paraan para malaman yan sa ngayon. Hinanda niya ang kanyang espada habang mariin na nakatingin dito. At sinabi pa niya habang naghanda ng pagsugod na sa pagkakataong ito, pagsasamahin ko ang Soul Chasing Azure Sword Arts at ang Immortal Crane Secret Art para labanan siya. Mabilis na sumugod ang ating bida na itinutok ang kanyang espada ng mabilis. Balik sa kanyang tunay na anyo, na makikita na hingal siya na napasabi pa siya na kahangalan na gumamit ng dalawang martial arts ng sabay kapag lumalaban sa isang ganap na master. Dagdag pa niya na pero hindi ako susuko. Tumingin siya ng mariin na sinabi pa sa isip na maghahanap ako ng paraan para maayos na mapagsama ang dalawang martial arts na ito para harapin ang aking mga kaaway. Lumipat ang eksena sa isang hanay ng mga ina na nakatayo sa tabi ng kalsada, habang malapit nang lumubog ang araw. Ang liwanag ng huling sinag ng araw ay bumabalot sa mga bubong at dingding, nagbibigay ng mainit at mahinahong kulay sa paligid. Mula sa loob ng isa sa mga inn, makikita ang ating bida at si Guangtou na magkasabay na umiinom ng alak. At makikita si Guangtou na dahan-daang iniinom ang alak mula sa tasa. Pinunasan ni Guangtou ang kanyang bigbig gamit ang likod ng kanyang kamay habang nakapikit na sinabi na ang sarap. Wala na talagang tatalo sa isang baso ng alak pagkatapos ng pagsasanay. Uminom din ng alak ang ating bida habang sinasabi sa isip na sang-ayon ako dyan. Dagdag pa niya habang nakapikit na nakangiti na higit pa rito, kung kasama ang isang taong nakakasundo ko, mas lalo itong nagiging kas-iya siya. Napatingin naman ang gating bida sa gilid ng may nagsalita na narinig mo ba? Dagdag pa ng isang tao na dumadating na sinasabing ang isang alagad ng pumanaw na si Huyan-nan ay nagpakamatay. Agad na naisip niya ang nagpakilala sa kanya noon, nung kasama niya si Hualin na napasabi siya sa isip na alagad ni Huyan-nan. Mapalingon din si Guangtou nang sabihin pa ng mga tao sa kanyang likuran na, "Ano, ang tinutukoy mo ba ay si Huyan-zu?" Tumugon ang bagong dating na tama yan. Sinabi nilang nagpakamatay siya dahil pinahihirapan siya ng budi dahil hindi niya naprotektahan ang kanyang master. Tahimik lang na may gulat sa mukha ng ating bida. At naiisip niya ito na napabulong sa kanyang sarili na hindi naman siya mukhang mahinang tao. Kahit pa magdusa siya dahil sa kamatayan ng kanyang master, hindi ko inaasahan na aabot siya sa pagpapakamatay. Mariin siyang tumingin at sinabi pa sa isip na huwag mong sabihin. Hindi na niya ito naituloy. Nang muling sinabi ng bagong dating na lalaki na sayang ang batang talento na yon. Sinabi naman ng isang lalaking nakaupo na tila malalim ang nararamdaman niya para sa kanyang master. Dagdag pa ng isa na isa nga siyang disipulo ng isang prestihiyosong sect. Napasabi naman si Guangtou na nakakalungkot. Nakababa ang tingin ng ating bida na malungkot na sinabi na talaga bang nagpakamatay siya?
Nagulat naman si Guangtou sa kanyang narinig at napasabi na ano. Kung ganoon, makikita ang mukha ng ating bida na seryosong nakatingin. Sinabi sa kanya ni Guangtou na bakit ka nagiging nakakatakot. Ibinaba niya ang baso sa lamesa, sinabi niya sa isip na nakita ko na ito ng hindi mabilang na beses. Sa ilalim ng pagkukunwaring pinuprotektahan ang kanilang pamilya. Dagdag pa niya na ang mga tao ay gumagawa ng mga bagay na hindi dapat gawin. Nagtagay siya habang sinasabi na oo, maaaring hindi iyon ang kaso. Napatingin sa kanya si Guangtou nang sabihin pa niya na pero maaari ring totoo ito. Sinabi pa niya na dahil hindi natin alam kung aling panig ang katotohanan. Ito ang mismong dahilan kung bakit ka nag-aaral ng martial arts. Nagulat si Guangtou na napasabi na bakit. Anong kinalaman ng martial arts dito? Tumingin ang ating bida sa kanya at sinabi na dahil para malaman ang katotohanan, kailangan mong maging malakas. Sinabi pa ng ating bida kay Guangtou na napalaki ng mata ito na nakatingin sa kanya na ang katotohanan ng mga mahihina ay habang buhay na naililibing. Sinabi naman sa kanya ni Guangtou na oo, ibibigay ko ang aking makakaya. Hinawakan niya ang tasa ng alak at sinabi niya sa isip na kung pinatay siya ng dakilang pamilyang Huyan at pinalabas na pagpapakamatay. Samobra na sila. Dagdag pa niya ito habang may seryosong mga tingin. At lumipat ang eksena sa Alliance Leader Hall. Puno ng benda ang katawan ni Slaughterer Yanhua na naiinis na sinabi na kung palalagpasin natin ito, mamaliitin ng mga tao sa Jianghu ang ating Heavenly Blade sect. Tumugon sa kanya ang kasalukuyang Alliance Leader na hindi ba't namatay na si Huyanan sa iyong kamay. Muling sinabi sa kanya ni Slaughterer Yanhua na hindi pa yun sapat. Sinabing muli sa kanya ng Alliance Leader na kung ganoon, ano? May seryosong mukha ito na sinabi na lahat ng mga naroon sa araw na yun ay dapat patayin. Doon lamang sila titigil sa pagmaliit sa ating sect. Makikita ang mukha nito na tila ng aasar na nakatitig habang nakangiti. At nang makita yon ni Slaughterer Yanhua, may naiinis na mukha nitong sinabi sa isip na si Matian. Ang lakas ng loob mong maliitin ako? Muling nagsalita ng Alliance Leader na bumalik ka na muna sa ngayon. Bahagyang yumuko ito ng ulo na tumugon na naiintindihan ko po. Sinabi naman ni Sima Tian sa Alliance Leader na nabigo ang taong yun na tapusin ang misyon. Sa halip, nararapat siyang parusahan dahil sa ganoong kagaspang na pag-uugali. Napangiti ang Alliance Leader at sinabi na mukhang nawalan lang siya ng kontrol sa galit. Magiging maayos din siya matapos ang ilang araw na pagpapakalma. Muling sinabi sa kanya ni Sima Tian na bakit mo siya lubos na pinagkakatiwalaan. May ngiti sa mukha nitong sinagot siya na dahil sa kabila ng kanyang pambihirang kakayahan, siya ay walang mali siya, prangka at hindi mapagkunwari. Napatingin sa kanya si Sima Tian na napasabi na ano? Sinagot siya ng Alliance Leader na ang mga ganitong tao ay bihira sa Jianghu. Habang lalo pang humuhusay ang iyong kakayahan, bibilis din ang paraan ng pag-iisip mo. Napatingin ito kay Sima Tian na sinabi pa na sa kabaligtaran. Ikaw ay may napakaraming iniisip. Nagulat naman ito sa kanyang narinig na tahimik na napatingin. Habang tumatayo ang Alliance Leader, sinabi pa niya na mas gugustuhin mo ba ang isang disipulong katulad mo, o ang isang taong walang isip na sumusunod lang sa lahat ng sasabihin mo. Tahimik lang sa gilid si Sima Tian. At pagkatapos, napababa ito ng ulo na nakapikit na sinabi habang nakangiti na syempre. Mas gusto ko ang isang tauhan na katulad ko. Marami namang tauhan na sumusunod lang sa utos. Malakas na tumawa ang Alliance Leader at sinabi na syempre, mas gusto ko ang isang tauhan na katulad ko. Marami namang tauhan na sumusunod lang sa utos. Ha ha ha. Muling sinabi sa kanya ni Sima Tian na hindi maganda ang opinyon ng publiko ngayon. Kailangan nating pagtakpan ito. Nakapikit ang Alliance Leader na sumagot na oo. At ilang sandali pa makikita ito na mariin na tumingin sa Alliance Leader. At pagkatapos ay gumalang na yumuko sa kanya. Sinabi pa nito sa kanyang isip na nagbago na si Ma Fengji simula nang maging pinuno ng alyansa. Dagdag pa nito na ang dating simpleng Ma Fengji ay hindi na madaling basahin ngayon. At dito na po nagtatapos ang ika-64 na kabanata. Ika-65 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang Wuhan Best Inn. Sa loob ng Wuhan Best Inn, nagtutumpukan ng mga tao na nakatayo sa harap ng isang nakaupong lalaki sa gitna ng bulwagan.
Napasabi pa ang mga ito habang makikita na umiinom ng alak ang lalaking ito habang nakapikit na ang taong yun ay si The Slaughter, Yanhua. Sinasabi nilang pinatay niya si Huyan Nan sa isang suntok lang. Makikita naman ang mga tagabantay nito na tahimik lamang na nakatayo sa gilid ng bulwagan ng Wuhan Best Inn. Hindi sila gumagalaw, ngunit ang kanilang presensya ay sapat upang dagdagan ang bigat ng tensyon sa loob. At ilang sandali pa, makikita ang mukha ni Slaughter Yanhua, malamig, walang emosyon, ang kanyang mga mata ay makitid at matalim, marahan siyang tumingin at bahagyang sumenya sa kanyang alagad. Agad namang kumilos ang alagad ni Slaughter Yanhua. Habang nakatingin siya sa mga taong nakatayo sa harapan, dahan-dahan niyang ipinasok ang kamay sa loob ng kanyang damit. At ilang sandali pa, bigla itong humugat mula sa loob ng kanyang damit, hindi sandata, kundi isang dakot ng mga barya. Sa isang mabilis na galaw, inihagis niya ang mga ito sa hangin patungo sa mga taong nakatayo sa harapan nila. Kumalat ang mga pilak na barya sa sahig, tumalbog at umingay habang gumugulong sa pagitan ng mga paa ng mga tao. Kasabay nito, malakas niyang sinabi, ito ay regalo mula kay dakilang mandirigmang yan. Agad namang nag-agawan ang mga tao sa sahig, nagkukumahog sa pagkuha ng mga baryang gumugulong sa pagitan ng kanilang mga paa. Ang ilan ay nagtutulakan, ang iba'y halos magbanggaan, at may mga napapasigaw pa sa gitna ng kaguluhan. Habang masayang nag-uunahan sa pagpulot ng mga barya ang mga tao, makikita lamang ang ating bida sa isang sulok, tahimik na umiinom. Nakatingin siya sa mga ito habang sinasabi niya sa isip na ang magtipon ng ganito karaming tao at uminom habang binibigyan sila ng pera. Hindi na niya ito naituloy. Nang bigla siyang may nakita na kanyang pinagtatakahan. Nakita niya pala ang babaeng ito na agad na napasabi siya sa isip na number 7. Napasabi pa siya sa isip na hindi ko akalain na makikita ko siya rito. Biglang napalingon siya sa kabilang gilid ng may sumisigaw na ikaw na bata ka. Hindi ka ba natatakot sa langit? Nagtatakang napatingin naman si Slaughter Yanhua ng seryoso. Dumating pala sa bulwagan ng isang matandang babae at isang dalagita. Ang matanda ay may mahabang puting buhok na bahagyang nakatali, ang mukha ay puno ng guhit ng panahon at karanasan. Ngunit ang mga mata ay malinaw at matalim, tila may malalim na alam sa nangyayari sa paligid. Kasama niya ang dalagita, batang may inosenteng mukha ngunit ang tindig ay tahimik at maingat, halatang sanay sa mahigpit na obserbasyon. Napasabi naman sa isip ang ating bida nang makita niya ang mga ito na pakiramdam ko ay nakita ko na siya dati. Naglakad ang maglola sa pagitan ng maraming tao, maingat at tahimik ang bawat hakbang, papunta sa unahan ng bulwagan ng Wuhan Best Inn. At nang makarating ang maglola sa unahan, biglang tumindig ang alagad ni Slaughter Yanhua, ang mukha'y puno ng galit at paninindigan. Mariin niyang sinabi, na sino ka para magsalita ng ganyang kalokohan? Pasiga na sumagot ang matandang babae na ako si Mei Niyang. Ang Huyan Zuo na namatay dahil sa iyo ay aking apo. Nagulat naman ang mga tao sa paligid sa narinig nilang mga salita. Ang ilan ay bahagyang napaatras, ang iba'y napanganga, at ang ilan ay nagkatinginan ng halos hindi makapaniwala. Ang biglaang pagtindig at matalim na tanong ng alagad ni Slaughter Yanhua ay nagpatigil sa abalang kaguluhan sa bulwagan ng Wuhan Best Inn. Napalaki naman ng mata ang ating bida na napasabi siya sa isip na Mei Niyang. Kaya pala pamilyar ang mukha niya. At naiisip ito na napabulong pa siya sa isip na siya ang batang kasama ko sa baryo noong bata pa ako. Siya yung sumusunod sa akin at tinatawag akong Big Brother. Dagdag pa niya na sinabi niya noon na babalik siya at papakasalan ako paglaki niya. Para sa akin na palaging tumatakbo sa mundo nang walang iniisip, si Mei Niyang ay isa lamang pasaway na nakababatang kapatid sa baryo. Matapos ang pagdadalaga, nawala na siya ng interes sa akin. Narinig ko na lang kalaunan na na-inlove siya sa isang inapo ng dakilang pamilyang Huyan at nagpakasal dito. Sinabi pa niya habang makikita ang maglola na apo niya pala si Huyan Zuo. At pagkatapos, sinabi naman ng alagad ni Slaughter Yanhua na kaya ikaw pala ang lola ng mahinang yun, yung balitang nagpakamatay dahil hindi nagawang protektahan ang kanyang master. Pagkarinig ng matanda ang sinabi niya agad nitong hinampes ng kanyang tungkod ang lalaking kalbo habang sinasabi na bastardo ka. Ang aming Zuo ay hindi uri ng bata na magpapakamatay. Nakangiti naman ito sa kanya habang umiiwas sa pagpalo ng matanda sa kanya. At ilang sandali pa, makikita ang matanda na tinulak ni kalbo.
Sa isang mabilis na galaw, ginamit niya ang kanyang bilis at lakas upang ipalayo ang matanda, na bahagyang nawalan ng balanse. Agad namang sinalo ito ng ating bida, mabilis na kumilos at tinanggal ang matanda mula sa panganib. Ang kanyang mga kamay ay maayos na nakaposisyon, pinigilan ang tulak ni Kalbo ng may kontrol at tiyaga. Nagulat naman si Mayniyang sa nakita niyang kilos ng ating bida, malinaw sa mukha ang pagkabigla at halong pagtataka. Halos hindi niya matago ang emosyon, ang mga mata niya ay bahagyang lumaki, at ang bibig ay bahagyang nakabukas sa hindi inaasahang bilis at husay ng reaksyon. Samantala, nakatingin ng seryoso ang ating bida sa kalbong lalaking nagtulak sa matanda. Habang inalalayan ng ating bida ang matanda, mariing sinabi ng matanda, na maraming salamat sa iyo, binata. Tahimik namang nakatingin ang ating bida, ang mukha'y seryoso ngunit may bahagyang kislap ng kabaitan sa mga mata, habang tiniyak na ligtas ang matanda. Napangiti naman ang ating bida na sinabi niya sa isip na sa pagmamasid sa kanya ng malapitan, nakikita ko pa rin ang mga bakas ng mukha niya noong bata pa siya. Dagdag pa niya na dati ay napakapasaway niya, pero ngayon ay napakatanda na niya. At pagkatapos, sinabi ng ating bida dito na pakiusap, tumigil na kayo. Sinabi naman ni Kalbo sa kanya na sino ka ba sa akala mo? Tumingin ang ating bida sa kanya at sumagot na ako'y isa lamang manonood. Naiinis naman sa kanya si Kalbo na sinabing muli na kung ganoon, bakit ka nakikialam sa usapan ng nakatatanda nang walang galang kung pwede mo naman kaming panoorin na lang? Napangiti ang ating bida at sumagot na wala akong galang. Ayokong marinig yan mula sa isang taong nanulak lang ng isang matandang babae. At nang marinig yun ng mga tao sa loob, agad silang napatawa. Ang dating tensyon sa bulwagan ng Wuhan Best Inn ay pansamantalang napalitan ng halakhak. At ilang sandali pa, tiningnan sila ni Kalbo ng mariin. Sa kanyang matalim na titig, agad na payuko ang ulo ng mga tao sa paligid, halatang natakot. Ang dating halakhak at kasiyahan ay biglang napalitan ng katahimikan, walang sino man ang nagsalita, at ang bawat isa ay tila sinisiyasat ni Kalbo sa ilalim ng kanyang malamig na tingin. At ilang sandali pa, biglang kumilos si Slaughter Yanhua at malakas na sinuntok ang lamesa sa harap. Ang lakas ng palo ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ng Wuhan Best Inn, at ramdam ang panginginig sa sahig at hangin sa paligid. Nagulat naman si Kalbo na agad na napatingin dito. Makikita ang mukha ni Slaughter Yanhua at sinabi na nitong mga nakaraang araw, talagang nakakapagmura ang malas ko. Ang silid ay bahagyang natahimik matapos ang malakas na suntok ni Slaughter Yanhua. Ang mga tao ay tumigil sa kanilang mga kilos. Ang mga mata ay nakatuon sa kanya. Habang ang ating bida at si Kalbo ay nagkatinginan ng mariin, ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Ang mga mata ng bawat isa ay matalim, puno ng pagsusuri at paninindigan, halos naglalaro sa pagitan ng paghamon at pag-iingat. At sinabi sa kanya ni Kalbo na ang kumilos ng hindi alam ang lugar sa harap ng mga tao. Pagsisihan mo ito. At muling makikita ang bulwagan na tahimik, ang dating ingay at kaguluhan ay pansamantalang hamupa. Sa gitna ng katahimikan, naglalakad si Kalbo papalayo, mabagal ngunit tiyak ang bawat hakbang. Nakatingin ang ating bida sa mga ito na sinabi pa sa isip na tila umaalis na si Yanhua para hindi mapahiya. Gaya ng inaasahan, tila iniisip niya ang tingin ng mga tao. Bahagyang yumuko naman ang ulo ang dalagita sa kanya at nakapikit na sinabi na salamat sa tulong mo. Ako si Huyan Shusheng. Tumingin naman sa kanya ang ating bida at tumugon na ako naman si Bilidoan. Sumagot naman sa kanya ang babae na hindi ko malilimutan ang tulong mo ngayong gabi, batang mandirigmang Bili. Napapikit siya at sumagot na huwag mo na banggitin yon. Masayang sinabi din sa kanya ng matanda na salamat binata. May ngiti sa mukha ang ating bida at sinabi na mag-iingat ka. At pagkatapos, makikita ang maglola na tahimik na umalis mula sa bulwagan ng Wuhan Best Inn. Ang bawat hakbang nila ay maingat at mabagal, tila may kasamang dangal at katahimikan. Nakatingin naman ang ating bida sa mga ito habang sinasabi niya sa isip na kaya pumunta sila sa Murram Alliance para ibunyag na hindi nagpakamatay si Huyan Zhu. Dagdag pa niya habang makikita ang gusaling ito na gayunpaman. Posible kaya yun sa Murram Alliance kung saan si Ma Fengji ang pinuno. Habang naglalakad siya sinabi pa niya sa kanyang sarili na matapos ang gulo na yun, hindi ko na naramdaman ang presensya ni number 7. Bakit kaya siya nakatingin kay Yanhua? Mula sa kanyang paglalakad, bigla namang napatigil ang ating bida.
Makikita ang kanyang mga paa na biglang napahinto. Napatingin siya sa likod na sinabi pa niya na oras na para lumabas ka riyan. Ito pala ay si Kalbo na nagtatago sa likod ng puno. Habang lumalabas tumawatawa ito, at sinabi na matalas ang pakiramdam mo. Tinanong naman siya ng ating bida na sinusundan mo ba ako? Muling sumagot sa kanya si Kalbo na oo. Hindi ba sinabi ko na pagsisihan mo ito? Lumapit ito sa kanya habang sinasabi ng ating bida na masyado kang nagmamadali. Isiping sinundan mo agad ako. Tumugon sa kanya si Kalbo na hinding-hindi ko ipinagpapaliban ang pagpatay ng tao. May hindi makapaniwalang mukha ang ating bida na sinabi niya na ang ibig mong sabihin ay papatayin mo ako? Bakit mo ako gustong patayin? Tumingin ito ng mariin sa kanya at sinabi na tinuya mo ako sa harap ng napakaraming tao. Kailanman ay hindi ko pinatawad ang sinumang uminsulto sa akin. Tumugon sa kanya ang ating bida na ano ba sa mundo ang ipinang-insulto ko sa iyo. Tumugon si Kalbo sa kanya na nagsalita ka ng walang pakundangan at walang bakas ng takot. Hindi mo rin alam ang lugar mo. Makikita ang labi ng ating bida na sinabi niya na yun lang ba? Papatay ka ng tao dahil lang sa rason na yun? Hinatak ang espada nito at nakangiting tumugon sa kanya na anong rason pa ba ang kailangan ko? May madilim na mga tingin ng ating bida na sinabi niya sa isip na ang taong ito ay walang awang pumapatay ng sinumang bahagyang nakakasira ng kanyang mood. Kahit pa mabunyag ang kanyang krimen, madulas siyang makakatakas na parang igat dahil nasa likod niya ang Heavenly Blade Sect. Pinapaikot nito ang kanyang espada habang sinasabi na bakit. Sobrang takot ka ba para hindi na makapagsalita? Kaya dapat ay nag-isip ka muna ng mabuti bago ka nagbukas ng bibig. Makikita ang kanyang paa na sinabi niya dito na kung papatay ka ng tao dahil sa ganoong kaliit na dahilan. Ngumisi siya ng masama na sinabi pa na kung ganoon ay may sapat akong rason para patayin ka. Sabihin mo na ang huli mong salita. Napasalubong ng kilay si Kalbo na tumugon sa kanya na anong kalokohan ang pinagsasabi mo. Ngumisi ang ating bida na sinabi pa niya na puno man, bato, o ibon, wala akong pakialam. Magpaalam ka na. Kailangan mo nang magpaalam sa mundong ito. Malakas na tumawa si Kalbo habang sinasabi na anong klaseng baliw ito. Makikita ang mukha ng ating bida na napangiti na lamang. Seryosong tinutok naman ito ang kanyang espada sa ating bida. At mariin na sinabi na tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatawa ng ganyan. At pagkatapos, sa isang iglap, mabilis na nawala ang Kalbo mula sa kanyang kinatatayuan. At mabilis na tinusok sa ating bida ang espada ng kalaban, ngunit agad namang naiiwasan niya ito ng madali. Sa mabilis na galaw ng ating bida, itinutok niya ang kanyang kamay sa dibdib ni Kalbo. Sa sandaling yun, makikita ang pagkangiwi ng bibig ni Kalbo, isang halo ng pagkabigla, sakit, at pag-aalangan. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ng ating bida. At kitang-kita ang impact nito sa hangin, ang hangin mismo ay tila nabiyak at kumilos sa paligid. Agad na ikinatalsik ni Kalbo. Ang lupa ay naukab habang umikot si Kalbo papalayo, dala ng lakas at puwersa ng suntok ng ating bida. Ang mga bato at alikabok ay tumalsik sa paligid, gumulong sa lupa. Halos hindi na makontrol ni Kalbo ang kanyang katawan, at bawat pag-ikot ay nagpapakita ng tindi ng impact. Napapalibutan ng usok ang ating bida, ang bawat ulap ng alikabok mula sa pagbagsak ni Kalbo ay lumulutang sa hangin. Na parang naglalaman ng enerhiya ng galaw, mariin siyang nakatingin kay Kalbo, ang mga matay matalim at puno ng determinasyon, bawat tingin ay naglalaman ng babala at kapangyarihan. Napahawak naman sa braso ito habang nakatingin sa kanya na may nakangiwi na mukhang sinasabi sa kanyang sarili na isa pala siyang master. Mula sa malayo sinigaw nito sa ating bida na teka lang. Mali po ako, sir. Habang humahakbang papalapit ang ating bida sinabi niya na napakabilis mo talagang magbago ng tono. Nakangisi siya ng masama na sinabi pa na sana ay kasing bilis din yan ang iyong espada. May natatakot na mukha si Kalbo na sinabi sa ating bida na pakiusap, maawa kayo. Sinabi sa kanya ng ating bida na maawa, para makatakbo ka at dalhin ang lahat dito. Sumagot ito habang mabilis na nawala ang gating bida sa kanyang harapan na hindi. Dagga pa niya habang malakas na tinamaan sa baba na hindi po talaga. Umangat ito sa ere sa lakas ng suntok ng ating bida. Habang nasa ere si Kalbo, bigla naman siyang nawala sa harapan, parang naglaho sa mata ng lahat. Sa susunod na sandali, makikita siyang mabilis na lumipad pataas,
at handa na siyang gumawa ng malakas na sipa. Tumama ang malakas na sipa ng ating bida kay Kalbo, at makikita ang epekto nito sa paligid, nagtaasan ang mga alikabok at maliit na bato mula sa lupa, bumaluktot at gamulong sa hangin sa tindi ng impact. At makikita si Kalbo na bumaon sa lupa, ang katawan niya ay humigop ng lakas ng sipa ng ating bida. Nakatingin siya dito ng mariin na sinabi niya na para sa isang taong papatay dahil lang nasaktan ng damdamin, ang kapal ng mukha mong magmakaawa para sa iyong buhay. At dito na po nagtatapos ang ika-65 kabanata.